Ang pag-ibig ay umuusbong sa puso ni naman. Pero kailan ba ito nagiging mali? At paano mo ito maitatama? Tunghaya natin ang kwento ng isa nating taga-subaybay na mula sa Cavite na itago na lang natin sa pangalang Lay. Narito ang payo ni Kuya Jonald at samahan niyo akong basahin ang kanyang kwento. Dear Kuya Jonald, sana nasa mabuti kang kalagayan. Isa ako sa mga taga-subaybay mo mula pa noong una. At ang kwento ng buhay ko ang ibabahagi ko sa inyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Lay. May mga pag-ibig talagang dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Sa sitwasyong alam mong magiging mahirap at sa taong alam mong hindi dapat mong mahalin. Pero kahit gaano mo pigilan ang sarili mo, may mga damdaming kusang tumutubo. Hanggang isang araw, nahuli mo na lang ang sarili mong nahuhulog ng tuluyan. Nasa ibang bansa ako noon, malayo sa pamilya, malayo sa mga taong mahal ko. Araw-araw, pare-pareho ang buhay, trabaho, pagod, lungkot at pangungulila. Gigising ng maaga para magtrabaho, uuwi ng pagod at matutulog na may tahimik na dasal na sana'y dumating ang araw na magiging magaan din ang lahat. Sa banyagang lugar, natutunan kong maging matatag mag-isa. Pero sa kabila na pagiging matapang ko, may parte pa rin sa akin na naghahanap ng taong makakaintindi sa pagod at lungkot na hindi ko masabi sa iba. Hanggang sa nakilala ko si Jed. Hindi ko naman planong mahalin siya. Sa umpisa, isa lang siya sa mga taong nakakasama ko bilang mga kaibigan. Simpleng usapan, simpleng tawanan, at mga sandaling nakakabawas ng lungkot sa araw-araw. Isa siya sa mga naging pahinga ko sa gitna ng pagod sa ibang bansa. Pero habang tumatagal, na nakilala ko siya, naging komportable ako sa kanya. Siya ang naging takbuhan ko kapag pagod ako, kapag gusto kong umiyak, kapag gusto ko lang may makinig. At hindi ko na malayan, unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Ang problema, Kuya Jonald, may pamilya na siya. Alam ko naman yon nung simula pa lang. Alam kong may taong naghihintay sa kanya. Alam kong may hangganan kung hanggang saan lang dapat ako. Ilang beses kong sinubukang lumayo. Ilang beses kong pinigilan ang sarili ko. Pero sa bawat pagkakataong magkasama kami, mas lalo akong nahihirapang kumawala. Hindi ko naman siya inagaw. Hindi ko rin naman hiniling na mapunta siya sa akin. Minahal ko siya sa paraang hindi ko rin maintindihan. Hanggang dumating ang gabing nagpabago ng lahat sa amin. Gabing pareho kaming naging mahina. Gabing nanaig ang emosyon kaysa sa takot. At sa gabing iyon, hindi na namin naisip ang bukas. Hindi namin naisip ang komplikasyon. Ang alam lang namin, totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. At mula sa gabing iyon, Kuya Jonald, may nabuo. Nung una kong nalaman na buntis ako, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano harapin ang realidad. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Halo-halo ang nararamdaman ko. Takot, kaba, saya, lungkot at pagkalito. Araw-araw kong umiiyak noon, Kuya Jonald, hindi dahil sa ayaw ko sa batang dinadala ko, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko harapin ang sitwasyong yon. Iniisip ko ang pamilya niya. Iniisip ko ang magiging tingin ng ibang tao sa akin. Iniisip ko kung may karapatan ba akong maging masaya. Kaya pinili kong manahimik. Umuwi ako ng Pilipinas, dala ang pinakamabigat na sikreto ng buhay ko. At habang nasa eroplano ako, hindi ko mapigilang umiyak, Kuya Jonald. Ang bigat ng pakiramdam ko. Daladala ko ang buong bigat ng mundo. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero yun lang ang alam kong paraan para protektahan ang batang nasa sinapupunan ko. At pati na rin ang titirang katahimikan sa buhay ni Jed. Hindi ko sinabi sa kanya na buntis ako. Hindi dahil gusto kong ilayo ang responsibilidad, kundi dahil ayaw kong maging dahilan ng pagkasira ng mas marami pang buhay. Ayaw kong maramdaman kong napipilitan lang siya.
Ayokong dumating ang araw na piliin niya lang ako dahil may bata. Pinili kong akuin lahat ng mag-isa. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo ring lumalaki ang takot ko. Maraming gabing umiiyak ako habang hinihimas ang anak namin. Maraming beses kong tinatanong ang sarili ko kung bakit kailangan maging ganito kahirap ang magmahal. Pero sa bawat galaw ng batang dinadala ko sa sinapupunan ko, unti-unti kong naramdaman na hindi siya pagkakamali. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, kahit nabuo siya sa sitwasyong puno ng sakit at komplikasyon. At dumating ang araw na isinilang ko ang anak namin ni Jed. Nung una ko siyang makita, doon ko naintindihan na kaya ko palang lumaban kahit mag-isa. At sa maliit niyang mga kamay, sa inosente niyang muka, parang biglang nagkaroon ng liwanag ang madilim kong mundo. Hindi man buo ang kwento naming dalawa, naging buo naman ang pagmamahal ko bilang isang ina. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala niya. Hindi dahil umaasa pa ako, kundi dahil naging parte siya ng buhay ko na hindi ko kailanman maitatanggi. Siya ang taong nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo, kahit masakit, kahit mali sa paningin ng iba. At kahit hindi niya alam, may batang lumalaki ngayon na bunga ng isang gabing puno ng pagmamahal, kahinaan at damdaming hindi kailanman naging madaling kalimutan. At siya ang pinakamagandang lihim ng puso ko. Nagmamahal, gumagalang, Lay. Hello Lay, maraming salamat sa pinadala mong liham kay Kuya Jonald at alam ko maraming nakapakinig ng iyong istorya. At sana sa mga oras na ito, ikaw ay nasa mabuting kalagayan, gayon din ang iyong anak. Alam mo Lay, una sa lahat, salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento ng buhay mo, no? Hindi madaling aminin ng mga desisyong alam mong maraming taong humuhusga. Hindi madaling ikwento ang isang bagay ng buhay na puno ng sakit, pagduda, at pagkakamali. Pero sa bawat salitang binitawan mo, ramdam na ramdam ko kung gaano kabigat ang lahat ng pinagdaanan mo bilang babae, bilang isang taong nagmahal at bilang isang ina. Minsan talaga sa buhay, may mga sitwasyon na hindi natin planado. May mga damdaming dumarating kahit alam nating komplikado. At habang madaling sabihin ng ibang tao na mali yan, iba pa rin kapag ikaw na mismo ang nasa sitwasyong lumalaban sa emosyon, lungkot at pangungulila. Hindi ito ibig sabihin na tama ang lahat ng nangyari, pero hindi rin ibig sabihin noon na masama ka ng tao. Sa totoo lang, maraming tao ang mabilis manghusga dahil nakita lang nila yung resulta ng isang pagkakamali. Pero hindi nila nakita kung gaano karaming gabi yung pag-iyak mo at yung gaano mo pinaglaban ang konsensya mo. At kung ilang beses mong pinili na manahimik para lang hindi makasakit ng mas maraming tao, no? At para naman sa mga nakikinig ng liham na ito, sana bago tayo humusga, matuto muna tayong umunawa dahil hindi natin alam ang buong kwento ng isang tao. Oo, may mga maling desisyon sa buhay pero tandaan natin, no? Ang isang pagkakamali ay hindi sapat para burahin ang kabutihan ng isang tao. Walang perpektong buhay, walang pusong hindi nagkakamali, at walang taong hindi nasaktan dahil sa pag-ibig. Kaya para sa Lay, ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano mo piniling bumangon at maging mabuting ina sa anak mo. Dahil sa kabila ng lahat, pinili mong mahalin ang batang walang kasalanan. Pinili mong akuin ang responsibilidad kahit alam mong magiging mahirap ang lahat. At hindi lahat kayang gawin yon. Minsan, may mga pag-ibig talagang hindi tinadhana para magtagal. Pero may mga taong dumarating para turuan tayo kung gaano tayo kalalim magmahal, gaano tayo katatag, at gaano tayo kayang baguhin ng isang karanasan. At sana sa lahat ng nakikinig ngayon, ito yung maging aral natin. Huwag tayong basta-basta manghusga ng kwento ng ibang tao dahil hindi natin alam ang laban na tahimik nilang dinadala. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya, no? At hindi lahat na nagkakamali ay masamang tao. At hindi lahat ng pagmamahal na komplikado ay madaling takasan. Minsan, ang kailangan ng isang tao ay hindi matinding batikos, kundi pangunawa at panalangin. At ang pagkakataong may tama ang buhay nila. At para sa iyo, Lay, no? Sana dumating ang araw na mapatawad mo rin ang sarili mo sa mga bagay na matagal mo nang pinapasan. Dahil habang buhay, mananatili ang sugat ng kahapon. Hindi ibig sabihin noon na hindi ka nakarapat dapat sumaya uli. At ang mahalaga, natuto ka, lumaban ka, at patuloy kang bumabangon para sa anak mo. At doon pa lang, isa ka nang matapang na ina. At yan, ang payo ni Kuya Jonald. Lagi kayong mag-iingat.
God bless.